Hello po mga ka-crypto. Matagal na po nating sinusubaybayan ang legal na laban sa pagitan po ng Ripple at ang SEC. Pero ngayon, may bagong balita na nagpa-excite sa XRP community. Ayon po sa Chief Legal Officer ng Ripple na si Ginoong Stewart Aldirote, tila malapit na raw ang tagumpay laban kay SEC. Kaya sa video na ito, aalamin natin kung ano ang ibig sabihin nito at ang posibilidad ng settlement at paano po ito makakaapekto para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Pero bago pa tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ngayon ay ano po ang Ripple at bakit po sila kinasuhan kasi ng SEC? Para sa mga hindi pa pamilyar, ang Ripple ay isang blockchain company na gumagamit po ng XRP token para sa mabilis at murang cross-border payments. Noong taong 2020 ay kinasuhan po sila ng US Securities and Exchange Commission o SEC dahil sa di umano'y nagbebenta sila ng unregistered securities sa pamamagitan po ng XRP tokens. Ayon po sa SEC, ang XRP ay isang security at dapat pong sumunod sa securities laws. Pero ang Ripple ay nanindigan na si XRP ay isang cryptocurrency at hindi po ito isang security. Ang legal na labanan na ito ay tumagal ng mahigit 3 taon at naging isang malaking usapin sa buong mundo sa buong crypto industry. Kaya ayan, ngayon ay bakit po napag-usapan ang posibleng settlement na ito? Nitong pong November 23 ay nag-tweet po itong si Ginoong Stewart Aldirote na nagpapahiwatig ng isang mahalagang tagumpay. Sa kanyang tweet ay sinabi po niyang victory has 1,000 fathers. Ayan. Pinuri rin niya ang CEO ng Ripple na si Ginoong Brad Garlinghouse. Pati po ang buong legal team sa kanilang matatag na paninindigan laban sa SEC. Ang tweet na ito ay nagpasiklab ng espekulasyon na malapit na ang settlement sa pagitan ng Ripple at ang SEC. Lalo na't inanunsyo ni SEC Chairman Gary Gensler ang kanyang planong magretiro. Dagdag pa rito ay maraming crypto influencers tulad po ni Ginoong BeatBoy ang naniniwalang ang retirement ni Ginoong Gensler ay magbubukas ng pinto para sa mas maayos na pag-uusap sa pagitan po ng Ripple at ang SEC. Ngayon ay ano naman po ang posibleng epekto ng settlement na ito kay XRP? Una ay ang pagtaas po ng presyo ni XRP. Kung magkakaroon po ng settlement, malaki po ang posibilidad na tumaas ang presyo ng XRP dahil mawawala na ang legal na hadlang na siyang pumipigil sa malawakang adoption nito. Sa ngayon, si XRP ay nasa presyong $1.46, ngunit may inaasahang pag-akyat kung tuluyang maayos ang kaso. Pangalawa ay ang mas malawak na adoption. Kapag napatunayan ni Ripple na si XRP ay hindi isang security, maaaring mas maraming institution ang gumamit ng XRP sa kanilang mga serbisyo, lalo na sa cross-border payments. Ito po ay magbibigay ng mas malaking kumpiyansa sa mga investors. At ang panghuli ay ang pagkakaroon po ng precedent. Ang kaso ni Ripple laban kay SEC ay hindi lamang po tungkol kay XRP, kundi sa buong crypto industry. Ang posibleng settlement ay maaari pong maging gabay para sa iba pang mga crypto companies na nahaharap din sa regulatory challenges. Ngayon ay ano naman po ang maaaring epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors. Yan, lalong-lalo na kung tayo ay nag-i-invest dito kay XRP. Ang posibleng settlement na ito ay may malawak po na epekto. Unang-una ay ang pagtaas po ng kumpiyansa kay XRP. Ang isang settlement ay magpapatibay po sa reputasyon ni XRP bilang isang legit at maasahang cryptocurrency. Kung dati ay nag-aalangan ang ilan dahil sa kaso, ngayon ay mas magiging kampante ang mga investors na bumili o mag-hold ng XRP. Pangalawa ay ang pagkakataon po sa market. Ang kasalukuyang presyo na $1.46 ay maaring ituring na discounted price kung tataas si XRP matapos ang settlement. Kaya para sa mga naghahanap ng long-term investment, ito po ay isang magandang oportunidad. Pangatlo ay ang regulatory implications po nito dito sa ating bansa.
Bagamat ang kaso po ay nasa US, ang resulta nito ay maaaring magkaroon ng implikasyon sa mga regulasyon ng crypto dito sa Pilipinas. Kung makakamit po ni Ripple ang tagumpay, posibleng magbago po ang pananaw ng ibang regulators, kabilang na ang Bangko Sentral ng Pilipinas or BSP patungkol sa paggamit ng crypto tokens sa bansa. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Ang laban ni Ripple laban kay SEC ay isang mahalagang milestone para sa crypto industry. Kung magkakaroon po ng settlement, hindi lang si XRP ang makikinabang, kundi pati na rin ang buong crypto community. Para sa mga Pilipinong investors, ito po ay isang magandang pagkakataon upang pag-aralan si XRP at ang potensyal nito bilang isang long-term asset. Ngunit mahalaga pa rin ang mag-ingat. Sa kabila po ng positibong balita, ang crypto market ay likas na volatile, kaya huwag mong kalimutang mag-research at huwag mag-invest ng higit sa kaya mong mawala. Ngayon ay panalo na nga ba itong si Ripple? Malapit na ba ang tagumpay ni Ripple laban sa SEC? Bagamat maraming sinyales na nagpapakita ng positibong settlement, kailangang maging maingat at bantayan ang opisyal na announcement. Ano man ang mangyari, tandaan na ang tagumpay sa crypto ay nakasalalay po ito sa tamang kaalaman at diskarte. At ayan, marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.